July 10, alas 9 ng umaga rito. At sa Gordon Street tayo dito sa Bankstown. Naglalakad para mapagpag ang lamig sa nararamdaman. Lamig eh. Sobra. Gordon. Dahil siguro sa maraming punong kahoy dito, ito ang solution kung bakit ako'y nagtatanong din sa akin sarili kung bakit walang dust dito or alikabok. Napagyayaman talaga, yung sasakyan, napagyayaman talaga ng mga punong kahoy, ang kagandahan ng paligid at sariwang hangin ang dulot sa kapaligiran. Wala talaga silang alikabok dito. Kaya pag uwi mo, yung damit mo na puti, parang bagong suot pa rin. Walang pagbabago, napakalinis. Kung makikita nyo, maraming sasakyan, maraming punong kahoy, pero mangilan-ngilan po lang ang makikita mong tao sa labas. Daming bahay, pero yung mga bahay nila wala namang tao sa labas. Ganito po dito ang sitwasyon, hindi katulad po dyan sa atin na marami ka na makikitang tao sa paligid. Sige, maglakad lang, okay lang yan. Maglakad na malayo magandang exercise. Ayan po, magpay. Yan po ang ibon na umaatake ng tao pagka may inakay siya. Minsang inatake niyang po si Lester nagbabike dito sa doon sa dati nilang tirahan sa Liverpool. Inatake siya niyan. Talaga namang yung ibang inatake daw po niyan nangangasugat ang ulo hindi katatantanan. Ayan, ibon. Napakaraming ibon po dito. At maamo rin. At maraming punong kahoy din dito. Isa rin yan sa pinagkukunan ng mga pagkain ng mga ibon. Saka ang ibon dito, wag kang wag kang patay malisya ka. Aagawan ka ng pagkain nan. Mga yan, mga ibon na yan yan dami ayun ayun Hindi ko alam kung parang Martinis ang hitsura Kaya lang hindi Martinis ang kulay, itim ang Martinis sa Pilipinas. Dito parang dirty white or abuhin. Kulay gray. Tama po ang bahay dito. Di ba po ba tahimik? Walang gulo. Wala ka maririnig na nagsisigawan. Tahimik na tahimik ang pamumuhay nila rito. Walang marites. Walang marites dito. Siguro pag nagmamarites sila, hindi pinapakita, nasa loob lang ng bahay. Doon siguro nagmamarites. Tingnan nyo po ang bunga ng mga pagkain ng ibon na yan. Ayun, ang dami Kanina pa kami naglalakad pero galing sa Meredith Street, pagkatapos umanang kami sa Gordon Street. Ito, Reynolds Street na to.
iilan pa lang yung tao namin nakikita. Oh. Meron nakasalubong dun isang babae. Ano yata yun? Vietnamese yata yun. Kasi po itong lugar na to, karamihan po ditong nakatira ito dito sa Bankstown. Ay karamihan dito nakikita ko mga Vietnamese, Chinese, Arabs, ganun. Pero kung tatanungin niyo naman ako kung saan matatagpuan ang ating mga kababayan sa lugar ng Sydney, napuntahan na po namin, at yun ang Roti Hills. Kaya marami pong mga pagkain Pinoy ang naroon, katulad ng mga puto dyan sa Lingunan, Valenzuela. Oo. May grocery Pinoy, mga pandesal, may pandesal, Spanish bread, saka yung mga sapin-sapin na niluluto o ginagawa dyan sa may Lingunan, Valenzuela. Alam naman natin na ang Lingunan, Valenzuela dyan ang nagproduksyon ng mga ganyang uri ng pagkakanin. Talaga namang mahusay ang taga-Lingunan. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko magagaling silang magluto ng mga napagod po ako pasensya na po ha, inaagaw ng lamig ang aking hininga dahil sobrang lamig po. Ang Lingunan po isa sa mga nakita kong lugar na magaling magluto sila ng mga kakanin. Marami sa kanilang magaling magluto diyan. Sa mga putahe, napakaraming magagaling po yung mga taga-Lingunan. Lalo na yung mga kasama ko diyan na kakilala ko. Opo. Diba po? Okay, lilipat po kami dito at pupunta po kami ng anong pangalan ng sa mall. Didiretso po kami ng mall at bibili nila ako ng kaunting bagay. Bibili ng padus, ano ninyo? Masarap na parang tinapay ng Arabo. Kubos. Bumibili po ko yun ng 7 piraso yata, o 6 na piraso, $2 lang. Iinitin mo lang yun, basta papalamanan mo lang binibilot lang, parang kasing laki ng lumpia wrapper. Initin mo lang yun sa umaga, lagyan mo ng palaman, ikutin mo. Busog ka naman dahil mabigat sa tiyan. Dito ko lang sinubukan kumain nun sa Australia, pero okay naman siya. At yan pala ay mga pagkain ng mga Arabo. Dito naman talaga marami din mga Arabo dito galing sa mga bansa dyan sa Middle East. Yan, katulad ng galing sa kanila basta sa mga bansa sa Middle East, marami dito sila. Yung nag-inject nga sa amin ng flu vaccine nurse yata na Arab din yun, babae. Kasi dito pagka babaguhan ka, kailangan talagang magpa-inject ka ng flu vaccine dahil baka tamaan ka talaga ng sipon. Kinakailangan, mura lang naman po ang inject ng flu vaccine dito, $20 lang. Makairon ka ng flu vaccine. Mura daw yung 790. Compare sa Pilipinas, sa Pilipinas yata 1,700. Bija? Dito wala pa 1,000. Dito wala pa 1,000. Pagka inanom po yung ano nyo po yung $20 times 40, yun lang po, wala pa yata 1,000 yun, di ba? Nag-inquire ako dyan sa Pinas. Banda muna doon, banda ron. Nag-inquire ako dyan sa Pinas nung bago kami umalis papunta rito, nasa 1,700. Mabalik na tayo sa bahay natin na yun.
Mababait naman po yung mga puti dito. Bumabati katulad nung puti na yun, Australiano, hi daw, ay, bagay, mabait talaga sila din. Meron lang ako dito ang napansin na talagang hindi, pagka nagkakamali sa mga traffic rules, sila pa yung ano. Pero ibang lahi yun, hindi ko na i-mention kung anong lahi yun, pero kalimitan sila talaga ang ano dito, medyo hindi talaga pag nagkamali ka nagkamali siya, mukhang galit pa siya, yung mga lahi na yun. Palagi ko kilala nyo naman yung mga lahi na yun pero mga lahing Australian, Vietnamese, okay naman sila magmaneho dito. Mababait sila. Pagka nagkamali sila, kakaway lang, meaning mihingi sila ng pasensya na sila'y nagkamali. Ganun po dito, nagkakawayan. Pero yung lahi na yun, ako po, nakakainis. Ano na po dito, mag-aalas 10 na, pero ilan pa rin ang mga tao lang din, no? Ayan po. Walking and sightseeing. Kumbaga dahil nakatutulong na sa aming kalusugan na mag-asawa, kaysa nung nakaupo lang kami sa bahay, ano na lang, maglakad-lakad kami para kahit pa paano yung aming mga kasukasuan mabigyan ng importansya na mainat-inat man lang, kaysa nandun lang sa bahay, nanonood ng TV, kain, ito exercise na. Pagkatapos may sightseeing ka pa na makikita, ito nga po, gusto kong ipakita sa inyo ang mga ibang kaganapan dito. Ang malaking kaibahan sa mga karsada, wala akong makita ng lubak dito talagang magaganda ang karsada, hindi siya lubak-lubak. Okay, diretso po ulit tayo sa paglalakad. Mga bahay na walang tao ba? Nasa loob lang sila talaga. Napakaganda. Every other day, ganito ang aming routine ni Mrs. ang maglakad. Pero minsan nagdadalawang sunod na araw na hindi kami naglalakad dahil napagod rin minsan kami kung saan kami dinadala ng mag-asawa, Lester saka si Jackie. At katulad nung minsan pumunta kami na Snowy Mountain, pagod talaga ako, pero mas pagod si Lester kasi 500 kilometers one way siya lang nagmaniho. Katapos galing kami sa Snowy Mountain, balik ulit siya, nag-stop over kami ng Canberra. Ang Canberra po yun yung pangkalahatang capital ng Australia. Siya po ay nasasakupan ng Australian Capital Territory or ACT, na ang namumuno po dyan sa pagkakaalam ko po ang tawag ay Chief Minister. Ito naman po New South Wales, isang state po ito dito sa Australia, na kung saan nakapaloob dito po yung Sydney. At tulad po ng tirahan namin, yung bahay ni Lester, Bankstown. Yung Bankstown po ay nakapaloob naman sa Sydney, and then yung Sydney nakapaloob po sa state na New South Wales, and then yun, Australia na. Hindi ko lang siguro nasa 7 ring state ba to? Victoria, Tasmania, New South Wales, northern part ng diyan sa may Darwin, northern part nitong Australia
medyo ano po dyan parang tropical po ang temperatura dyan, para sa atin lang din po. Yan, Brentwood Tower dito sa Jacob Street. Okay, lakad na po tayo. Family Relationship Center. Tawid tayo dyan. Okay, tawid po tayo rito. Samantalahin na walang matawid. Sayang to. Ito po ay pwedeng kunin dito. Ito po ay tinapon na ng may-ari. Sino kahit sino pwedeng kunin yan. Kakagamit na nga po rito ng minsan may nakita kami TV. Nasa napakalaking TV pa naman nun. Makakakawa ka po rito ng mga upuan. Sariwa pa. Talaga naman tinatapon lang po nila at sino kumuha, hindi ko yung tinatapon naman po yung pinipick up din ng mga kumukolektor ng basura dito. Nandito na po tayo sa Ricard Road. Kakaliwa po tayo dyan. Doon na tayo sa dulo. At papasok po kami dun sa Kmart Mall. At may bibilin yata. Pagod, kakapagod na malamig pa. Ano ba to? Okay lang. At least napapagpag ng kahit kaunti yung sa paglalakad. Hindi man lang ako pinawisan dito. Hindi man lang ako pinapawisan dito. Ricard Road. Ayan po ang Kmart. Ayan sa kabila. Sa dulo may McDonald. May McDonald dito. Mayroon din dito ang Australian Technical College. Mayroon ditong McDonald pero wala naman ditong Jollibee. Wala pong Jollibee dito. Simula nang dumating kami dito, hindi ako nakakakita ng Jollibee dito. McDonald meron. Kahit sa papuntang Laguna, papuntang Liverpool, mayroon dun. Yan, pwede ka dyan magpabakuna. Dito po ay 9:30 ng umaga. Diyan po sa atin 7:30. Advance po ng 2 hours dito sa Sydney. Okay, dito po na tayo. Dito po tayo tatawid para pumunta sa Bankstown Central. Ayun po, Bankstown Central. Tawid po tayo dyan. Okay, tawid tayo.
tuloy yung video mo. Pinatin. Lakad tayo. Langston Central. Ito po yung Kmart. Laki ng parking. Ngayon, puro parking yan. Dito rin si Lester nagpapark pagka dito kami kakain sa loob ng Kmart. Pag napaibig silang dito kumain. Pasok na po tayo rito sa loob ng mall. Ayan. Oh. Pasok po tayo dito. At may bibilhin yata sa kung anong mabibili dito. Pero mamaya po uwi na rin kami kasi nagpa-exercise lang. Dandahan na, dandahan dyan. Madulas yata. Okay, ikot tayo dito. Ayan. Punta tayo rito. Ito mga damit na ito, $14, $18, $20. Ayan, $20, $15. Ito, mga presyo. $40. Yan to, 20 lang to. Yan mga presyo po dito, $22, $18, mga pambata po. Yan. Oh. May $10 lang. Meaning, ang isa. Yan, $10. Pambata na ito na panlamig, $10, meaning 400 pesos siya. 400 pesos. Yan o. 400 pesos. $10. Yan mga presyo. $4, $6. Ano to, Ning? Alin? Kasi payer lang may candy. Lalagyan ng prutas dyan sa loob pa. Ito po mga bilihin dito. Yan, $22. Okay din naman. Dito tayo. Yan po. Yan, $29.
$35. Okay din naman. Oh. Kaya lang pag sa Pilipinas ito sinuot, hindi advisable sa Pilipinas to. Oh, hindi advisable sa Pilipinas sa mga ganitong suotin. Dito, pwede. Pero sa Pilipinas, never. Ito, mga ganito pwede sa Pilipinas. Pero pag ito, hindi talaga eh. Oh, talagang papawisan ka nito dun. Kahit taglamig. Kahit buwan ng December. Ito, mga panlamig oh. $15. $15 lang po siya. Ito mga pwede sa Pilipinas suotin. Ito mga ganitong klaseng pwede ito sa Pilipinas. Ito mga klaseng ganito. Kaya lang marami na akong nabili. Kaya mahirap lang magdala sa baggage. Aeroplano. 20 kilos lang ang isang baggage ko. Dito tayo. No? Ay, manipis masyado. $13. Ito, may mga may sa mga dito pangharabas lang to. Hindi naman siya pangharabas lang ang mga sapatos dito. Mayroon dito ng $20. So, pangharabas lang siya. Pambukid na sapatos no? $16. Ayan, no? 16. Pwede na yan. Ito, katulad nito, $12 lang. Mura na yan. Ito. Ito, gusto nyo, $35. Marami din dito nito, kaya lang sa Baguio, ito pwedeng suotin sa Baguio. Pero pag sa baba, Metro Manila, hindi pwede. Pawisan ka niyan dyan. You know? Yan po ang mga kalimitang usong panlamig dito. Pero din, misuot ako nito sa Snowy Mountain. 3 na isuot ko, tagus pa rin ng -3. Yan o. Marami ka pong mabibili dito. Kaya lang, ang problema yung pagdadala. Okay. Dito ang daan natin. Bibili ng ng kubos. Bibili tayong kubos. Doon yun sa kabila. Dito naman ang daan din. Hindi Hindi dyan yung daan. Ito. Fashion Gallery. I might keep coffee girls. No, thank you. Why not? I didn't have it. I have been putting myself in Pon City. Ayan. Tingin ng sapatos.
Ayun pa si Jenny, tumitingin ng sapatos. Yung mga sapatos dito. Lakad po tayo rito. Dito po ito sa loob ng Kmart, Bankstown. Dito po sa Australia, hindi po uso dito yung may katulong o kasambahay. Kaya kung mapapansin ninyo, ayun po, kung saan man pumunta ang magulang, kasama ang kanyang mga anak, may trolley. Kasi hindi po uso dito may katulong. Kahit mayaman ka rito, wala po silang katulong dito. Kaya walang pagkakataon ang ating mga house helper na Pinay na gumawi dito upang pumasok bilang isang kasambahay. Talaga pong walang katulong ang mayayaman dito. Kahit mayaman po, walang katulong. Kung papansinin po ninyo, kalimitan sa aming pamamasyal or pag-alis ng bahay, nakakasalubong po namin yung mga mag-anak na yung anak nila nasa stroller or stroller na kasama po nila yung mga anak nila. Kahit mga ilang araw pa lang kasama po lagi nila. Dahil wala nga silang katulong. Hindi po uso dito sa mga Australiano ang mga katulong. Kaya walang pagkakataon ang ating mga house helper dito. Dito, sa pagkakaalam ko talaga mga skill or mga tapos ng pag-aaral, lalong-lalo na yung mga mechanical engineer tulad ni na Jackie. Talagang hindi man dito yung kurso na yan sa Australia, yung mechanical engineer. Yan, bata po ang laman ng stroller na yan. Hindi ko na lamang po binidyohan yung bata kasi hindi magandang tina kung bibidyo. Ayan, stroller na naman, no? Ayan, stroller. Ayun, stroller pa rin. Kasamang bata. Isang katunayan na hindi po kailangan ng house helper talaga nila. Kaya walang pag-asa ang mga house helper natin sa Pilipinas na makagawi dito sa Australia. Isang malungkot na bagay para sa ating mga kababayan. Pero kung mga degree holder, lalong-lalo na at mechanical engineer, talaga pong hindi man po sila rito. Tulad ng na Jackie Lester na nasa field ng engineering job. Talaga pong hindi man po sila rito. Dito kami nagkape ni Mrs. May Filipino attendant dyan. Nakabili ka ng kubos, Ning? Ha? Ilan ang binili mong kubos? Magkano yung kubos?
170 yan, di ba? Sa labas, $2. Hindi kaya $2 yun sa labas kasi medyo malaki yung round bilog na. Medyo po, Dito kasi medium size lang. malabas na po tayo rito sa Kmart. At uuwi na po tayo. Kanina pa kami naglalakad din. Sa araw na po na ito paano naipasyal ko po uli kayo. At Janie, Tagala. Bakit kaya? Neng, tayo na. At tanghali na naman. Dito 10:30 ng umaga. Sa Pilipinas is 8:30. Basta po tayo rito. Tayo sa kabila naman ng Bank Central. Bankstown Central. Bata na naman. Talagang, ayan po, kasama po nila yan. Hindi po pwedeng iwan sa bahay dahil walang katulong sila. Hindi uso ang may katulong sa bahay dito. Kaya nga po, okay, narito na po tayo sa labas. At tawid tayo. University. Dito na tayo o dyan? Dyan? Dito daan natin. Pilipino? Saan po kayo, ma'am? Dito kayo. Sa Bangsta, dyan po. Sa may ano. Saan yung ano dito? Yung ano po? Kami RSL. Neng. Kakain kami sa RSL. Hindi rin namin masyadong kabisado. Bakasyon lang kami dito. Saan po kayo sa Pilipinas? Pangasinan Okay. sa Manila. Okay. Kami po, Valenzuela. Valenzuela. Pumunta lang po kami dito sa anak namin. Makatid lang po. Noon po, ngayon ano bahagi na siya ng National Capital Region. Kilala ni mga pangalitan ko. Malaki naman ang Valenzuela. Bali mahigit 30 years na rin kami nakatira dyan. Diyan na pinanganak lahat din ng mga anak namin sa Valenzuela. Sige po, dito na po muna kami. Ingat po kayo. Bye-bye. Malapit. Malapit lang po. Sa Spring Square. Meron pa po tayong nakita na taga Pangasinan ang isa at yung isa Manila. Masarap po pag nakakakita ka ng mga kapwa mo Pinoy dito sa labas ng bansa ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Kaya nga po nung pumunta po kami ng Cabramatta, kung saan po kami namalingke, pagkatapos dinaanan namin si Jackie sa Fairfield, tapos tumuloy na po kami sa Roty Hills dahil nandun po daw ang lugar ng mga kababayan nating Pinoy. Yung lugar na yun po ay halos sa karamihan ang nakatira doon ay Pinoy. Kaya nga po lahat ng pagkain nandun na, kaya bumili ka agad kami ng mga gusto namin pagkain Pinoy na nandun, katulad ng sapin-sapin, suman,
Bumili pa kami ng pandesal. Dami namin biniling pandesal. Dahil hindi naman po mauubos. Tuyo pala. Nasisira dito Tuyo. ang pandesal dito. At ang kainaman pa po, nakabili kami ng tuyo talaga. Daing. Marami akong biniling daing doon. Tuyo. Tuyo. Yung may kaliskis, harap. Kamatis, sibuyas lang. Hindi po siya masyado maalat. Kaya tuwan-tuwa po ako. Daming nabili namin doon mga yung nabibili sa Pilipinas. Marami kaming stock ngayon doon sa bahay katulad nung laing. Naka-preserve na yung laing. Gusto ko nga lutuin yun kung kailan diyan. Lutuin ko yun. Laing ba? Mura din yung ano na pagkakabili namin doon sa yung sibuyas na puti. Ano po siya 5 kilos. 10 kilos ba ninyo? 10 kilos is $5 lang. O di, saan ka pa? Binili na kaagad namin. Ay, salamat. At malapit-lapit na rin. Teka, patayin ko muna at ako'y papagod. Ito po ang Bankstown Courthouse. Okay. Sorry. Dito po sa pagtawid po dito, kahit nakaumang na yung sasakyan at malayo ka pa dun sa pedestrian, pilit pong hihinto ang mga driver at pagbibigyan ka po. At talagang napaka-disiplinado ng mga driver dito. Gulat nga ako kay Lester. Kahit sa Pilipinas siya talaga natutong magmaniho Humihinto na rin po siya. Pagka kahit malayo pa yung pedestrian, humihinto po talaga siya. At una niyang pinatatawid ang mga pedestrian. Na-adapt na po niya lahat ng mga rules and regulation dito sa Australia. Medyo mahirap din kumuha ng Australian driver's license pala dito. Medyo minsan marireject ka kagad kahit lisensyado ka ng galing sa Pilipinas. Si Lester lisensyado na. Pagdating dito sa Australia, nung panahon na kukuha siya ng lisensya rito para makapagmaneho siya ng kanyang sariling sasakyan, kailangan niya pa rin kumuha ng dumaan sa driving school. At yun nga, babayad siya. Yung pagkakaintindi ko yata, isang oras o isang oras yata ang bayad $150 ang isang oras. Kinakailangan, hindi ko alam lang kung ilang session yun. Katapos pagka kukuha ka na ng lisensya, kinakailangan manmanang kang personal ng mga taga yung nag-i-issue ng lisensya kung okay ka na ba talaga magmaneho. Awa naman ng Diyos kapasa naman kagad si Lester at ang kanyang lisensya matagal na niyang ginagamit din at valid for 10 years. Dito yata nakopya ni former President Rodrigo Roa Duterte yung 10 years validity ng lisensya, na kung saan malaking bagay sa mga kapwa ko Pilipino driver's license holder, na hindi katulad ng mga unang panahon na 3 years kinakailangan mo bumalik sa LTO at mag-renew. Maraming salamat kay ex-President Duterte sa pagbibigay niya ng 10 years sa validity ng ating mga lisensya. At salamat po muli sa inyong pagsama sa pag-explore ng Bankstown at sa
mga mall na aming pinuntahan ngayong araw na to. At ito po, narito na po kami. At kakaliwa na po kami dyan para pumasok sa aming bahay ng aking mga anak. Ito po, bago ka po makapasok dyan, kinakailangan itong susi na ito ay idikit mo dito. At magbubukas po yan. Yan. Paunahin mo na yun. Mga na yun. At wala pa rin pagbabago. Hindi rin po kami pinawisan ni Mrs. Ito. Akyat tayo. Pindot. Okay. Bababa pa siya lalo sa ground floor, sa ilalim ng lupa. Sa basement na talaga. Yung kay Lester ay basement 2. Meaning, ito ang ground floor, basement 1, basement 2. Okay, narito na po tayo. Ground floor na. Okay. Ngayon, didikit pong muli ito. At pindutin kung sa hanggang saan kayo. Kasi pagka hindi nyo po pinindot yun, kasi itong access po nito ay hanggang 7th floor lang. Hindi ka po makapupunta sa 8th floor, 9th floor, or 10th floor. Ang access po nito ay hanggang 7th floor kung nasaan yung unit ninyo. Okay. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po sa inyong pagsama sa aming pag-explore ng ilang bahagi ng Bankstown. Maraming pong salamat. Bye-bye.